Ito nga bang Strong Group Athletics ay sasali na dito sa PBA? Isa yan ngayon dito sa mga pinag-uusapan dahil ang balita ituro Northport Batang Pier ay ibebenta na rin kasama na nitong Terra Firma. Alam natin na itong Terra Firma ay ibebenta na at mukhang susunod na raw itong Northport Batang Pier. At parang ang balita ngayon, mukhang iyan ang pinag-aaralan ngayon ng PBA kung tatanggapin itong ino-offer ng Strong Group Athletics dahil mukhang seryoso raw ito na pumasok dito sa liga. Alam naman natin na financially may capability itong Strong Group kaya marami naniniwala na ito'y tatanggapin ni Commissioner Willie Marcial pati na rin ng PBA Board of Governors. Ang magiging tanong na lamang dyan ay kung gaano katagal yung magiging proseso kung may habol ba dito sa bagong season ng PBA. Kung sakasakali na maihabol yan, aba good news ito dahil alam natin na ang Strong Group Athletics ay talagang magko-compete yan. Lalaban yan talaga dito sa PBA. At yung mga teams na ibubuuin yan ay talagang isipin gagastusan nila para manalo ng kampyonato. Kaya magiging magandang balita to para sa mga fans na matagal nang gusto na magkaroon ng additional team na malakas talaga. Kasi alam naman natin itong Northport Batang Pier nandyan lang talaga para bigyan ng malakas na atensyon. Itong San Miguel at itong Ginebra, bigyan sila ng mga top players. Kung Strong Group na nandyan, magiging balanse na talaga to. Kaya masasabi natin na magiging matindi yung gagawing pag-revamp nitong Strong Group kung sakaling mabili nila ang Northport Batang Pier. Kaya sa ngayon, yan ang magiging maganda talaga dito. Kung sakasakali nga na matuloy yan. At masasabi rin natin na magiging mas matindi yung mga competition kung itong Strong Group Athletics ay hayaang kumuha ng mga players na gusto nila dito para sa bubuuin nila na PBA team. Samantala naman ang isa pa nating balita, ang TNT Tropang Giga raw ay pinag-iisipan kung kukunin nila ang 6'10 na si Brandon Bates mula dito sa Meralco Bolts. Alam natin kasi na maraming injury na pinagdaranasan ngayon itong TNT Tropang Giga. Merong injury si Calvin Oftana pero napipilitan maglaro dahil wala nang matitira dito sa TNT at alam natin si Kelly Williams injured din. Kaya kinakailangan daw ngayon itong TNT Tropang Giga kumuha ng additional na mga big men na isasama dito sa kanilang lineup. At mukhang ang napili nga nila ay itong si Brandon Bates mula dito sa Meralco Bolts. Kung sakasakali na matuloy nga ito, maganda yan para dito sa Meralco kung makuha nila o rather maganda dito sa TNT kung makuha nila itong si Brandon Bates talaga. Dahil yan na isang solid na defender talaga at magagamit nila yan dito sa mga defensive na strategies ni Coach Chot Reyes. Siyempre dahil ang Meralco ay sister team, itong TNT Tropang Giga, kinakailangan gumamit sila ng isa pang team para mabuo ang nasabing transaksyon. At sa tingin ko magiging madali naman yan lalo na kung papayag itong Blackwater Bossing. At siyempre naman bakit tatanggi yan, alam natin farm team yan itong TNT. Kaya nga kung sakasakali si Brandon Bates mapupunta dito sa Blackwater sa TNT Tropa at malamang itong si Henry Galinato dalhin dyan sa Blackwater Bossing. Ito namang Meralco Bolts baka makuha itong si Christian David mula dito kay Coach Jeffrey Carriazo. Kaya yan yung mga posibilidad na mangyari at alam naman natin nagagawa talaga ng paraan itong MVP group para ma-extend yung dominance nila ngayon. Alam natin na nag-champion itong TNT, dalawang conference na at gustong maka-Grand Slam nga. Kaya syempre yung pagdagdag kay Brandon Bates, magiging crucial yan para matupad itong gustong mangyari ni MVP. At ang Magnolia Chicken Templados naman daw ay gustong kumuha ng isa pang center at malamang daw ay gagamitin nila ito si James Laput na pang trade. Ang isa dito sa mga posibleng senaryo na mangyari dyan ay i-trade ang Magnolia si James Laput dito sa Zamboanga Valientes, ang kumpanya na bumili dito sa Terra Firma Jeep. Kapag na-trade na yang si James Laput dito sa Zamboanga Valientes, pwedeng hilingin na kapalit ng Magnolia yung first round draft pick nila. Yung first round draft pick ng Zamboanga, yan ang magiging number 1 dito sa draft. So makakakuha itong Magnolia ng mga player na kinakailangan nila. Particularly dito sa mga lumalabas na balita ngayon, tatlong 6'10 na players daw ang magpapadraft. Itong si CJ Lane, si J.O. Chu at itong si Quentin Brown. Kahit sino dyan pwedeng makuha ng Magnolia. At sa tingin ko, based to sa potential, si Quentin Brown siguro pinakamaganda dyan makuha nila. Pero depende na rin niya sa magiging desisyon
ng management. Kung sakasakali na either dyan sa tatlong yan na makuha ng Magnolia Chicken Templados, ang laking bagay nito. Dahil offensively, sa tingin ng karamihan, mas nakalalamang itong si Brown, si Chu o itong si CJ Lane kumpara dito kay James Laput. Kaya naman magiging magandang addition yan dito sa frontcourt ng Magnolia. Alam natin nagre-rely na itong Magnolia dito kay Ian Sanggalang. Pati na rin dito of course sa bago nilang recruit si Xavier Lucero. Pero kung makukuha nila for example ito si Quentin Brown, mas talakas yung frontcourt nila at magkakaroon sila ng additional depth. Dahil pwede nang maging center itong si Brown kasama itong si Ian Sanggalang. At dito sa forward position naman of course, nandyan nga si Xavier Lucero, si William Navarro. Pwede rin nilang gamiting stretch 4 itong si Aris Junicio. Nandyan pa si Joseph Periobu. Kaya magiging mas malalim yung frontcourt ng Magnolia kung sakasakali na makuha nga nila yung draft pick nitong Zamboanga Valientes. At ang huli natin pwedeng ibalita ngayon, itong Barangay Ginebra, syempre alam na natin, must win yan mamaya kontra San Miguel. Kapag natalo Ginebra, wala, Boracay na sila ulit. Kaya kinakailangan ngayon itong Barangay Ginebra, kung gusto nila makabawi sa San Miguel, unang-una kinakailangan maganda yung umpisa nila. Pangalawa, alam natin lahat ng teams ito problema, pero kinakailangan mahanapan ng solusyon ng Barangay Ginebra itong si Junmar Fajardo. Kahit na out-rebound ng Barangay Ginebra itong San Miguel dito sa Game 5. Ang problema yung mga pinaka-importanting offensive rebounds nakuha ni Fajardo at yan ang naging problema. Isa pa nating nakikitang issue dito sa Barangay Ginebra, yung lalim ng bench kasi na San Miguel. Nakita natin, kabilang doon sa nag-top score sa San Miguel itong si Jericho Cruz na naka 29 points at ang laki din na na-contribute itong si Don Trujano. Plus, alam natin si Jeron Teng nagte-take advantage siya dito sa mismatch tuwing nakakaharap niya si RJ Abarientos. Plus, ang isa pa natin pwedeng masabi dito, itong si RJ hindi talaga consistent maglaro. Ang ganda na pinakita niya noong Game 4, halos naka-triple-double. Pero dito sa Game 5, absent na naman yung scoring niya. So, yan talaga nagiging problema ngayon dito sa Ginebra. At sa tingin natin mukhang kulang din sa ipinapakitang scoring itong si Stephen Holt at si Jamie Malonzo. Kinakailangan maging consistent. Ang problema kasi sa Ginebra, gaya ng sinabi ni Coach Tim Cone, may mga araw talaga na maganda yung scoring nila, meron namang hindi. So far dito sa laban kontra San Miguel, talagang hindi pa sila makapag-score ng sunod-sunod talaga na mataas ang percentage. Credit din yan sa depensa ng San Miguel. At yan ang nagiging problema ngayon ni Coach Tim. Kaya huwag na tayong magulat kung sakasakali kung ma-eliminate ang Barangay Ginebra, baka dito sa off-season kukuha yan ng iba pang center. Dahil sa kasalukuyan, si Japet Aguilar lang talaga yung center nila. Dahil itong si Troy Rosario, ang natural position niyan ay power forward o yung stretch 4. Shout out kay Michael D, kay Anthony Alon, Dexter Domer, kay Enju, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Katsakino Dokusin, Malyaring Mascareñas, binabati din natin si Dalmacio de Guzman at ang iba pa natin na mga taga-subaybay.